Itinapon mo kami na parang basura. Malamig na utos ni Marcus habang iniaabot ang annulment papers. Habang nakikipaghalikan siya sa kanyang kabit sa Marangyang Hotel, nakaluhod si Maya sa putikan, hawak ang malamig na kamay ng amang binawian ng buhay. Akala nila, tapos na ang isang hamak na asawa. Ngunit mula sa abo ng pighati, isisilang ang isang imperyo. Hanggang saan aabot ang ganti ng isang inang inaapi? Ayoko na, Maya. Sawang-sawa na ako sa mukha mong laging mukhang namatayan. You are just a heavy burden in my life that I need to drop, and I am dropping you now. Huwag mo na akong hahanapin dahil hinding-hindi na kita babalikan. Ang boses ni Marcus ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Maya. Nakatayo si Marcos sa gitna ng kanilang maliit na silid. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na nagniningning pa sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, handang-handa ng lumabas at talikuran ng lahat. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maya ang isang lumang polo ni Marcus. Maingat niya itong tinatahi dahil may maliit na butas sa bandang balikat. Iniisip na ito ang isusuot ng kanyang asawa sa susunod nitong interview sa trabaho. Kahit na kumikirot ang kanyang likod dahil sa 7 buwang pagbubuntis at kahit na kanina pa siya nakakaramdam ng kakaibang pananakit sa kanyang puson, tiniis niya ang lahat para lamang mapagsilbihan ang lalaking mahal niya. Ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang hintuturo nang marinig ang deklarasyon ni Marcus, ngunit hindi siya dumaing. Ang dugo na dahan-dahang lumabas sa kanyang daliri ay pumatak sa puting tela ng pulo, tila isang mantsa ng katotohanan na hinding-hindi na mabubura. Dahan-dahang iniangat ni Maya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya mahawakan ang laylayan ng pantalon ni Marcus para magmakaawa, ay itinulak na siya nito ng malakas. Nawalan ng balanse si Maya at bumagsak sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa kanto ng kanilang kahoy na higaan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Isang uri ng sakit na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang pag-ungol ng makina ng isang bagong kotse sa labas ng kanilang bahay sa San Roque. Sa pamamagitan ng siwang sa kanilang bintana, nakita niya ang isang makintab na sasakyan kung saan nakaupo si Olivia, ang babaeng madalas niyang makita sa mga post ni Marcus sa social media, ang babaeng amoy pabango at balot ng alahas. Walang lingon-likod na sumakay si Marcus, iniwan si Maya na nakalupasay sa maruming sahig, yakap ang kanyang tiyan at ang pulong may mantsa na ngayon ng kanyang sariling dugo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Sa loob ng silid na yon, tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang naririnig. Ang bawat patak ng tubig sa kanilang butas na bubong ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang paghikbi. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Isang marahas na katok ang gumulantang sa kanyang pagkalunod sa sakit. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Aling Rosa, ang kanilang kapitbahay, na basang-basa ng ulan at may mukhang punong-puno ng takot. Ang boses nito ay nanginginig, halos hindi lumalabas ang mga salita sa kanyang mga labi. Maya, Maya, anak, ang tatay mo, si Mang Roberto. Tila huminto ang mundo ni Maya. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pagsabog ng emosyon na tila isang malaking alon na handang lumamon sa kanya. Bakit po, Aling Rosa? Nasaan si tatay? Kadarating lang niya, di ba? Bumili lang siya ng gamot ko. Ang pabulong na tanong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang paslit na nawawala sa dilim. Huminga ng malalim si Aling Rosa, ang mga luha nito ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha.
Nakita siya sa kalsada, Maya. Natumba raw siya habang tumatawid. Hawak-hawak pa niya ang supot ng gamot para sa'yo. Pero pagdating sa ospital, wala na siyang buhay. Inatake raw ang tatay mo. Sa mga sandaling yon, ang katahimikan sa loob ng bahay ni Maya ay naging nakabibingi. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Nanatili siyang nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa polong hindi na kailanman maisusuot ni Marcos. Ang sakit sa kanyang tiyan ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang uri ng pamamanhid na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kadilimang bumabalot sa San Roque, kung saan ang putik ay tila gustong lalamunin ang lahat ng kanyang alaala. Doon, sa gitna ng kawalan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpang ayaw siyang tantanan. Kung ang lahat ng taong nagmamahal sa akin ay kinuha na ng tadhana at ang mga taong pinagkatiwalaan ko ay sila pang pumatay sa aking dangal, ano pa ang halaga ng bukas para sa isang inang wala ng matakbuhan? Bakit hinayaan ng langit na ang aking kaluluwa ay mawasak ng sabay-sabay sa mismong oras na dapat ay nagdiriwang ako para sa bagong buhay sa aking sinapupunan? Ang bawat patak ng kandila sa gilid ng kabaong ni Mang Roberto ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ni Maya. Ang maliit at masikip na silid na nagsisilbing tahanan nila sa San Roque ay punong-puno ngayon ng amoy ng murang kape, usok ng sigarilyo, at ang mabigat na hapis ng mga taong wala mang maibigay na salapi ay nag-aalay naman ng kanilang presensya. Sa gitna ng dusa, nakaupo si Maya sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Tila pilit na pinapakiramdaman ang bawat galaw ng sanggol na tanging natitirang kayamanan niya sa mundo. Naririnig niya ang marahang kalansing ng mga barya na inilalagay ng kanyang mga kapitbahay sa isang plastik na mangkok sa ibabaw ng mesa. Ang bawat sentimo ay bunga ng pawis at hirap ng mga labandera, tricycle driver at tindera sa palengke na mas piniling bawasan ang kanilang panggastos para lamang makatulong sa burol ng kanyang ama. Ang kabutihang ito ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kalamnan ni Maya. Isang kabaligtaran sa malamig at malupit na trato ng lalaking nangako sa kanyang harap ng altar. Nabalik lamang ang diwa ni Maya nang marinig niya ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa labas ng kanilang eskinita. Ang katahimikan ay biglang namayani sa buong paligid nang pumasok si Marcos. Suot ang isang itim na polo na tila nagkakahalaga ng buong buwan ng sahod ng isang pamilya sa San Roque. Sa kanyang tabi ay nakakapit si Olivia na may hawak na panyo sa ilong. Tila ba ang hangin sa loob ng bahay ni Maya ay isang uri ng peste na ayaw niyang malanghap. Walang bakas ng lungkot sa mukha ni Marcos. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng barong-barong nang may halong pagkadiri. Huminto siya sa harap ni Maya, hindi para magbigay ng pakikiramay, kundi para ipamuka ang kanyang bagong katayuan. Sabi ko na nga ba, dito lang ang bagsak mo, Maya. Tignan mo ang paligid mo, para kayong mga sardinas na siksikan sa gitna ng dumi. Hindi ko maisip na minsan akong naging bahagi ng mundong ito. Ang sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Tumayo si Maya, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Marcos, nandito ang tatay. Respeto naman. Kahit ngayon lang, siya ang tumuring sa iyong anak noong wala kang kahit ano. Isang nakatutulig na tawa ang pinakawalan ni Marcos. Lumapit siya sa ibabaw ng kabaong at kinuha ang tanging litrato ni Mang Roberto at ni Maya, isang lumang larawan kung saan nakangiti ang ama habang yakap ang anak noong araw ng pagtatapos nito sa kolehiyo. Sa isang iglap, marahas na pinunit ni Marcos ang litrato sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila boses ng puso ni Maya na muling winawasak. Ang nakaraan ay dapat nang itapon, Maya.
Gaya ng pagtatapon ko sa'yo, huwag kang umasa na ang pag-iyak mo ay makakaantig sa akin. Maswerte ka nga at binigyan pa kita ng pagkakataong makita ang huling hininga ng matandang ito. Ang malupit na dagdag ni Marcos habang itinapon ang pinunit na larawan sa sahig at tinapakan ito ng kanyang sapatos. Isang matandang kapitbahay, si Mang Isko, ang hindi na nakapagtimpi at tumayo upang harangin si Marcos. Wala kang utang na loob. Lumayas ka rito kung wala kang balak rumespeto sa patay. Ang sigaw ng matanda na sinundan ng pagsang-ayon ng iba pang mga tao sa loob ng bahay. Sa labas ng eskinita, malayo sa ingay at gulo, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang tahimik na nakatayo. Nakasandal siya sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng bahay ni Maya. May hawak siyang isang folder at ang kanyang mukha ay tila nagpapakita ng isang malalim na pag-iisip. Tila tinitimbang ang bawat pangyayaring nasasaksihan niya sa loob. Nabalik ang atensyon ni Maya sa harap niya nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang laylayan. Isang bata mula sa kalsada na may maruming mukha ngunit may pinakamalinaw na mga mata ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. "Ineng, uminom ka po muna. Baka po kayo mahimatay," ang mahinang sabi ng bata. Ang simpleng kilos na ito ay nagparamdam kay Maya na sa kabila ng kalupitan ni Marcos, ang mundo ay hindi pa tuluyang nawawalan ng liwanag. Ngunit ang liwanag na yon ay agad ding dinampot ng dilim nang maglabas si Marcos ng isang puting envelope mula sa kanyang bulsa. Inihagis niya ito sa paanan ni Maya, tila isang limos na puno ng kamandag. "Bago ko makalimutan, may huling regalo ako sa'yo. Ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari na ng kumpanya ni Olivia. Mayroon kang hanggang bukas, bago matapos ang burol ng tatay mo, para lisanin ang lugar na ito. Kung ayaw mong makita ang kabaong ng ama mo na itinatapon sa kalsada, simulan mo ng mag-impake, Maya." Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong San Roque. Nanatiling nakatayo si Marcos, may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi, habang si Maya ay nanginginig na yumuko upang pulutin ang envelope. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang bulong ng hangin na tila nagtatanong, saan pa siya pupunta kung ang huling silungan niya ay kukunin na rin ng taong naging dahilan ng kanyang pagbagsak? Wala ka nang matatakbuhan, Maya. Kahit ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay hindi na sayo. Ang mga salitang yon ni Marcos ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa natitirang lakas ng loob ni Maya habang pinagmamasdan niya ang aandap-andap na liwanag ng kandila sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Ang gabi ay malalim na at ang karamihan sa mga kapitbahay ay umuwi na upang magpahinga. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan na binalot ng amoy ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa tabi ng lumang papag kung saan dati ay natutulog ang kanyang tatay, Roberto. Dahil sa utos ni Marcos na kailangan na niyang lisanin ang bahay bukas, sinimulan niya ang masakit na proseso ng pagliligpit sa mga huling alaala ng kanyang ama. Bawat piraso ng damit na butas-butas, bawat gamit na luma, ay tila may dalang kwento ng sakripisyo. Ngunit habang inaabot niya ang isang lumang tsinelas sa ilalim ng higaan, ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang matigas at malamig na bagay. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, hinila niya ang isang lumang lata ng biskwit na balot ng makapal na alikabok at kalawang. Ang takip nito ay tila ayaw bumigay, mahigpit na nakasara, na tila pinoprotektahan ng isang lihim na hindi dapat mabuksan ng sinuman. Pinilit ni Maya na pikutin ang takip gamit ang kanyang mga kuko hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng pagkasugat, ngunit hindi siya tumigil. Sa huli, sa isang malakas na paghila, ang lata ay bumukas, naglalabas ng amoy ng lumang papel at isang kakaibang bango ng nakaraan.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nasaksihan. Sa loob ng kalawanging lata ay walang mga lumang tornilyo o barya. Sa halip, naroon ang mga dokumentong may selyo ng ginto, mga titulo ng lupa na ang mga pangalan ay hindi kailanman narinig ni Maya at isang makapal na bankbook na naglalaman ng mga numerong tila hindi totoo sa kanyang paningin. Sa pinakailalim ng mga papeles ay isang sulat na may sulat kamay ng kanyang tatay. Ang mga titik ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa ring mababasa. Sa aking pinakamamahal na Maya, ang simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa iyong tabi. Patawarin mo ako kung pinili kong itago ang katotohanan. Ang iyong ama ay hindi lamang isang hamak na karpintero sa San Roque. Ako, si Roberto Villaluna, ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Villaluna na tinalikuran ang lahat ng yaman para lamang ilayo ka sa kasakiman ng mundo. Natatakot ako na kung malalaman mo ang tungkol sa yaman natin, mawawala ang iyong busilak na puso. Ngunit ngayong wala na ako, ang lahat ng ito ay sayo na. Kasama ang tulong ni Attorney Gabriel na siyang naging tanging saksi sa aking pagtatago. Ang bawat salita ay tila isang malakas na selyo sa puso ni Maya. Ang amoy ng papel ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling mga luha na ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama, ang lalaking nakita niyang nagtitiis sa init at gutom para lamang mapag-aral siya, ay isang bilyonaryong mas piniling mamuhay sa hirap para lamang sa kanyang kaligtasan. Ang sakripisyong ito ay mas masakit pa sa anumang sampal na ibinigay sa kanya ni Marcus. Dahan-dahang hinaplos ni Maya ang mga dokumento. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang binabasa ang halaga ng kanyang mamanahin. Hindi niya maisip na sa loob ng maraming taon, ang kanyang kaligtasan mula sa kahirapan ay nasa ilalim lamang ng kanyang tinutulugan, nakatago sa isang kalawanging lata. Ang bawat sentimo na naroon ay bunga ng pagmamahal ng kanyang ama, isang sandata na ibinigay sa kanya para sa kanyang muling pagbangon. Isang matinding bugso ng hangin ang dumaan sa butas na bintana, nagiging sanhi ng mabilis na pagkamatay ng kandila sa tabi ng kabaong. Ang silid ay nabalot ng ganap na kadiliman, ngunit sa loob ng puso ni Maya, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang lamig ng gabi ay hindi na tila nanunuot sa kanyang balat dahil ang bawat dokumentong hawak niya ay tila nagbibigay ng init ng katarungan. Eksaktong sa pagdating ng unang silay ng liwanag sa langit, isang marahas na katok ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang tunog ay nagmula sa kanilang pintuan, tila nagmamadali at puno ng awtoridad. "Maya, buksan mo ito! Alam kong nandidiyan ka." Ang boses ay hindi kay Marcus, kundi isang boses na hindi pa naririnig ni Maya noon, ngunit may kasamang kakaibang pamilyar na tono na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sino ang darating sa ganitong oras? At paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng kanyang pagluluksa? Habang mahigpit na yakap ang kalawanging lata sa kanyang dibdib, tumayo si Maya at dahan-dahang lumapit sa pinto, handang harapin ang anumang bagong unos na idididikta ng tadhana. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto. Ang bawat pag-itlog ng lumang kahoy ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Sa harap ng kanyang barong-barong ay nakatayo ang lalaking nakita niya sa madilim na sulok ng eskinita kagabi. Nakasuot ito ng maayos na suit, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang bakas ng pananakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang, isang ekspresyong matagal nang hindi nararanasan ni Maya mula sa isang lalaki. "Magandang umaga, Maya. Ako si Attorney Gabriel. Ako ang taong binanggit ng iyong ama sa kanyang huling sulat." Ang panimula nito, ang boses ni Gabriel ay malalim at may awtoridad, ngunit may kalakip na lambot na tila humahaplos sa pagod na kaluluwa ni Maya. Hindi agad nakapagsalita si Maya. Hinigpitan niya ang yakap sa kalawanging lata na hawak niya. Sa mundong ito, kung saan ang bawat lalaking nakatapo niya
ay may balak siyang saktan o lamangan, mahirap ang agad na magtiwala. Pinagmasdan niya ang mukha ni Gabriel, ang matipunong panga, ang maingat na ayos ng buhok, at ang mga matang tila nakakakita sa bamtit ng kanyang puso. Paano ko malalaman na hindi ka isa sa mga taong gustong kumuha ng kung anong meron ako? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Bahagyang ngumiti si Gabriel at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na locket na may larawan ng isang batang babae. Ang batang iyon ay si Maya, noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ibinigay ito sa akin ni Mang Roberto, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na wala na siya, ito ang magsisilbing patunay na ako ay kaibigan. Ang iyong ama ay hindi lamang isang kliyente para sa akin, Maya. Siya ang nagligtas sa akin noong ako ay nagsisimula pa lamang. At ang huling hiling niya ay ang protektahan ka. Bago pa man makasagot si Maya, ang katahimikan ng umaga ay muling binalot ng ingay. Isang truck at ilang mga lalaking may bitbit na martilyo at crowbar ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sa unahan ng mga ito ay si Marcus na may hawak na megaphone at may ngisi ng isang demonyo. Panahon na, Maya! Oras na para buwagin ang basurang ito. Simulan niyo na ang paggiba. Ang sigaw ni Marcus na sinundan ng tawanan ng kanyang mga kasama. Ang takot ay muling gumapang sa balat ni Maya. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Iniisip ang panganib sa kanyang sanggol. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga tauhan ni Marcus, humarang si Gabriel sa gitna ng daan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Hinto. Ang isang salitang binitawan ni Gabriel na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Marcus at naglabas ng isang dokumentong may selyo ng korte. Ako si Attorney Gabriel mula sa Villaluna Law Firm. Ang lupang ito ay nasa ilalim ng legal na proteksyon ng Estate of Roberto Villaluna. Kung may isang pako na mabubunot sa bahay na ito, masisiguro ko na ang buong kumpanya ninyo ay mabubulok sa demanda bago lumubog ang araw. Ang mukha ni Marcus ay namutla. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho na tila bula. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Maya at sa abogadong hindi niya inaasahang makikita sa isang maruming eskinita gaya ng San Roque. Ang pangalang Villaluna ay tila isang sumpa na nagpakaba sa kanyang dibdib. Villaluna? Imposible! Isang pulubi lang ang matandang iyon. Ang utal na sabi ni Marcus, ngunit hindi na siya nakasagot pa nang bigyan siya ni Gabriel ng isang malamig na tingin. Nabalik ang tingin ni Gabriel kay Maya. Hinawakan niya ang balikat ng babae, isang hawak na puno ng katiyakan. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa, Maya. Mula sa araw na ito, ang bawat luhang ipinatak mo ay babayaran nila ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Maya. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang pag-asa. Ngunit habang tinitignan niya ang likod ni Gabriel, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit tila ang bawat galaw ni Gabriel ay may kasamang matinding galit laban kay Marcus? Mayroon ba silang lihim na nakaraan na hindi pa niya nalalaman? Attorney, ang tawag ni Maya sa mahinang boses. Gusto kong manatiling patay ang pangalang Villaluna sa paningin nila. Gusto kong panoorin sila habang unti-unting kinakain ng sarili nilang kasakiman bago ko ipakita kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Ang bawat sulok ng bagong tinitirhan ni Maya ay nababalot ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi nakabibingi kundi nagbibigay ng pagkakataong huminga. Malayo ito sa ingay ng San Roque, malayo sa amoy ng imbornal at sa bulyaw ng mga lasing sa kanto. Sa tulong ni Gabriel, inilipat si Maya sa isang ligtas na penthouse na pag-aari ng kanyang ama, isang lugar na nakatago sa likod ng matatayog na pader at mahigpit na seguridad. Dito, ang tanging naririnig niya ay ang marahang pag-agos ng tubig
sa dekorasyong fountain sa balkonahe at ang mahinang pagbuklat ng mga pahina ng dokumento. Sa loob ng ilang linggo, ang penthouse ay naging isang silid-aralan. Sa gitna ng kanyang pagbubuntis, imbes na magpahinga lamang, pinili ni Maya na harapin ang mga tumpok ng folder na naglalaman ng mga detalye ng Imperyong Villaluna. Si Gabriel ang nagsilbing gabay niya. Ang kanyang tinig ay matiyagang nagpapaliwanag tungkol sa mga stock, investment, at ang masalimuot na mundo ng korporasyon. Ang mga mata ni Maya na dati ay puno lamang ng luha ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim at talino. Habang ang gabi ay lumalalim, madalas na nakatitig si Maya sa malalaking bintana na nagpapakita ng buong syudad. Sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng mga mamahaling restaurant kung saan alam niyang nagpapakasasa sina Marcos at Olivia. Gamit ang mga report na ibinibigay ni Gabriel, alam ni Maya ang bawat hakbang ng kanyang dating asawa. Alam niyang gumagamit si Marcos ng mga credit card na may malalaking utang para lamang mapanatili ang imahe ng pagiging mayaman sa harap ni Olivia. Ang kanilang kaligayahan ay tila isang kastilyong buhangin na naghihintay lamang ng isang malakas na alon. Isang hapon, dinala ni Gabriel si Maya sa isang eksklusibong mall para bumili ng mga gamit para sa kanyang sanggol. Sa loob ng isang mamahaling baby boutique, hinawakan ni Maya ang isang maliit at puting onesie na gawa sa pinakamalambot na cotton. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga magaspang na kamay nito na puno ng kalyo dahil sa pagtatrabaho, ngunit palaging banayad kung humawak sa kanya. Noon, ang bawat sentimo ay tinitimbang niya para sa pagkain, ngunit ngayon, ang kalayaang bumili ng kailangan ng kanyang anak ay hindi na isang pangarap. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Maya na ang perang iniwan ng kanyang ama ay hindi lamang kayamanan, kundi isang baluti laban sa mga taong nangapi sa kanya. Attorney? Ang mahinang tawag ni Maya habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin, suot ang isang simpleng duster na gawa sa seda. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag na-realize nila na ang perang ipinagmalaki nila ay wala pa sa kalingkingan ng kumpanyang kukuha sa kanila. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa mukha ni Maya na puno ng determinasyon. Anong balak mo, Maya? Handa na ang lahat ng kailangan natin para sa legal na proseso ng iyong pagpapakilala bilang tagapagmana. Lumingon si Maya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng mall. Hindi pa ngayon. Gusto kong bilhin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marcos, ang Apex Global. Iyon ang pundasyon ng kanyang kayabangan. Gusto kong maging boss niya nang hindi niya nalalaman. At gusto kong panoorin siya habang dahan-dahang gumuguho ang kanyang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Habang naglalakad sila palabas ng mall, hindi nila napansin ang isang lalaking may hawak na kamera sa malayo. Ang lalaking ito ay inutusan ng isang misteryosong tao na imbestigahan ang biglang pagkawala ni Maya sa San Roque. Sa kanyang kamera, may isang malinaw na litrato ni Maya habang papasok sa isang itim at mamahaling sasakyan kasama si Gabriel. Ang lihim na Reyna ay nagsisimula na ring maging biktima ng isang bagong panganib na hindi pa niya inaasahan. Ang swerte mo at hindi kita tinanggal agad. Pasalamat ka at kailangan ko ng mga utusang tulad mo para magmukhang hari sa kumpanyang ito. Ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ng Apex Global, puno ng kayabangan habang pinapagalitan ang isang junior staff. Sa kanyang isipan, siya na ang susunod na itatalagang vice-presidente dahil sa kanyang relasyon kay Olivia, na ang pamilya ay may malaking impluensya sa negosyo. Hindi alam ni Marcos na sa mga sandaling iyon, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati, isang pirma ni Maya ang nagpabago sa tadhana ng Apex Global. Ang bawat pahina ng kontrata na nilalagdaan niya ay tila isang dahan-dahang pagsakal sa karera ni Marcos.
Kasama si Gabriel na siyang tumatayo bilang kinatawan ng misteryosong kumpanyang bumibili sa Apex, pinagmamasdan ni Maya ang mga report tungkol sa mga maling gawain ni Marcos sa loob ng opisina, ang pagkuha ng pondo para sa pansariling luho at ang pagmamaltrato sa mga subordinates. Attorney, handa na ba ang lahat para sa selebrasyon bukas? Ang tanong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong huni bago ang isang malakas na bagyo. Handang-handa na, Maya. Ang Apex Global ay sayo na. At bukas, sa harap ng lahat ng mga kasosyo sa negosyo, malalaman nila na ang bagong may-ari ay hindi basta-basta. Ang sagot ni Gabriel habang may ngiti ng katiyakan. Kinabukasan, isang engranding gala ang idinaos sa ballroom ng isang sikat na hotel. Ang paligid ay balot ng mga kristal na chandelier, mamahaling alak, at ang tunog ng mga violin na nagbibigay ng sopistikadong aura sa gabi. Nandoon si Marcos, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, kasama si Olivia na halos hindi na makagalaw sa bigat ng kanyang mga alahas. Tignan mo sila, Marcos. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Sa oras na ipakilala ang bagong investor, masisiguro ko na ikaw ang gagawin niyang kanang kamay. Tayo ang magiging hari at reyna ng gabing ito. Ang bulong ni Olivia habang humihigop ng champagne. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at ambisyon. Sa isang madilim na sulok ng balkonahe sa itaas ng ballroom, nakatayo si Maya. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang bawat galaw ni Marcos at Olivia. Para silang mga maliliit na langgam na nagsisikap magmukhang higante sa gitna ng mga totoong makapangyarihang tao. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis tumibok dahil sa takot, ngayon ay kalmado na. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay tila isang pangako sa kanyang anak na hinding-hindi na sila muling tatapakan ng kahit sino. Ito ang kanyang golden moment, ang mapait, ngunit matamis na pakiramdam ng panunood sa isang taong akala mo ay langit. Ngunit ngayon ay makikita mong unti-unti nang nahuhulog sa lupa. Nabalik ang atensyon ng lahat nang umakyat si Gabriel sa entablado. Ang katahimikan ay namayani sa buong ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang kinatawan ng bagong nagmamay-ari ng Apex Global, mayroon kaming mahalagang anunsyo na gagawin bago ipakilala ang aming bagong chairman. Lumingon si Gabriel sa kinalalagyan ni Marcos. Gusto naming linisin ang aming hanay mula sa mga taong walang integridad. Mr. Marcos Lopez, maaari ka bang lumapit dito sa harap? Ang puso ni Marcos ay tumalon sa tuwa. Akala niya ay ito na ang sandali ng kanyang promosyon. Naglakad siya ng may malalaking hakbang patungo sa entablado. Taas noo at may ngisi ng tagumpay. Ngunit pagdating niya sa harap ni Gabriel, isang puting envelope ang inabot sa kanya. Mr. Lopez, dahil sa napatunayang paglustay ng pondo ng kumpanya at hindi katanggap-tanggap na asal sa trabaho, ang board of directors ay nagpasya. You are fired, effective immediately. At hindi lang iyan, haharap ka rin sa kaukulang demanda sa lalong madaling panahon. Ang tunog ng mga bulungan sa buong ballroom ay tila naging isang malakas na huni sa pandinig ni Marcos. Ang baso ng champagne na hawak ni Olivia ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila ang kanilang pangarap na biglang naglaho. Hindi ito maaari. Nag-hallucinate lang ako. Patay na ang babaeng iyon. Iniwan ko siyang duguan sa putikan. Ang mga salitang ito ay pabulong na lumabas sa nanunuyot na labi ni Marcos habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino sa itaas ng balkonahe. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay tila kasing lamig ng yelo. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong ingay, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng kanyang ulo. Dahan-dahang humakbang ang anino mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng mga kristal na chandelier. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na takong sa marmol na sahig
ay lumikha ng isang matinis at tiyak na tunog, na tila isang martilyo na nagpapatibay sa hatol ng kamatayan ng karera ni Marcus. Nang tuluyang malantad ang mukha ni Maya sa ilalim ng liwanag, ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Hindi na ito ang Maya na may gusot na duster at amoy pawis mula sa paglalaba. Ang babaeng nasa harap nila ay suot ang isang esmeraldang gown na tila hinalo sa kulay ng dagat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaangat na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamo. Ngayon ay malamig pa sa gabi at puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng salapi. Maya, ang boses ni Olivia ay pumiyok sa gulat. Ang kanyang kamay na may suot na mamahaling singsing ay itinaas niya upang takpan ang kanyang bibig. Ngunit hindi nito naitago ang pangangatog ng kanyang baba. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Security! Bakit may nakapasok na pulubi sa party na ito? Sa halip na sumagot, dahan-dahang bumaba si Maya sa hagdanan. Ang bawat galaw niya ay may taglay na biyaya at awtoridad. Huminto siya sa huling baitang. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa namumutlang si Marcus. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng takot na nanggagaling sa kanyang dating asawa. Ang basurang tinutukoy mo, Olivia, ang nagpapatakbo sa gusaling kinatatayuan mo ngayon. Ang mahinahon, ngunit matalim na, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng ballroom. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Maya at yumukod ng bahagya bilang paggalang. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong chairman ng Apex Global at ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Villaluna. Miss Maya Villaluna. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal na nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magningning. Kinukunan ang bawat anggulo ng kahihiyan ni Marcus. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyukod sa kanya ngayon ay tumitingin sa kanya ng may halong pandidiri at panguutya. Hindi, Maya, makinig ka. Sinubukan ni Marcus na humakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na, tila nagmamakaawa. Nagkamali ako. Pinilit lang ako ni Olivia. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Para sa anak natin, Maya, patawarin mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Tumingin siya sa kanyang mga kuko, tila mas interesado sa ayos nito kaysa sa mga salita ni Marcus. Ang anak natin, Marcus, ang anak na tinanggihan mo, ang anak na muntik mo nang patayin nang itulak mo ako sa putikan habang naghihingalo ang aking ama. Lumapit si Maya ng mas malapit hanggang sa maramdaman ni Marcus ang init ng kanyang hininga. Ang luha ng pagsisisi ay hindi nakakapagpabalik ng buhay, Marcus. At ang bawat sentimo na nawala sa iyo ngayong gabi ay simula pa lamang. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng maging isang anino sa mundong dati ay akala mo ay pag-aari mo. Tinalikuran ni Maya ang dalawa. Ang kanyang gown ay humahampas sa hangin na tila isang bandila ng tagumpay. Iniwan niya si Marcus na nakaluhod sa gitna ng ballroom, habang si Olivia ay pilit na itinatago ang mukha mula sa mga kamera. Ang tagumpay ay matamis, ngunit sa loob ng dibdib ni Maya, naramdaman niya ang isang mabilis na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang katarungan, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Anak, Maya, ikaw nga. Diyos ko, salamat at ligtas ka. Alam mo bang gabi-gabi akong hindi nakakatulog dahil sa pag-aalala sa iyo at sa apo ko. Ang boses ni Doña Carmen ay biglang nagbago. Mula sa isang nanggagalaiting sigaw sa labas ng hotel, naging isang malambot at tila puno ng pagsisisi ang kanyang tono nang makaharap niya ang napakaraming kamera ng media. Ang bote ng tubig na hawak niya kanina ay mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang mamahaling bag na peke. Ang matandang babaeng dati ay tila isang dragon
kung bumulyaw sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ngayon ay naglalakad patungo kay Maya nang may mga matang pilit na pinapatakang luha. Nakatayo lamang si Maya, matuwid at hindi natitinag. Pinapanood niya ang bawat galaw ng kanyang biyenan. Naalala niya ang mga gabing pinatulog siya nito sa sahig ng kusina dahil mabaho raw ang kanyang amoy San Roque. Naalala niya kung paano kinuha ni Carmen ang huling barya sa kanyang pitaka na pambili sana ng gatas para lamang itaya nito sa sugal. Ang bawat kunot sa mukha ni Carmen ay tila isang mapa ng mga kasinungalingang binuo nito sa loob ng maraming taon. "Huwag kang lumapit, Mama Carmen," ang mahinang sabi ni Maya. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pader na bato. "Maya anak, intindihin mo naman ako. Napilitan lang ako noon dahil kay Marcus. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? At ang apo ko, naku, tiyak na kamukha siya ng namayapa mong ama." Ang patuloy na pagmamanipula ni Carmen habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng naglilibot sa suot na alahas ni Maya. Tila tinatantiya kung magkano ang halaga ng bawat diamanteng kumikinang dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Lumingon siya sa isang waiter na may dalang tray ng mga inumin. Kinuha ni Maya ang isang baso ng tubig. Hindi ang mamahaling wine, kundi isang simpleng baso ng tubig na may kasamang yelo. "Nauuhaw po ba kayo, Mama Carmen?" ang tanong ni Maya. Dahan-dahan niyang inabot ang baso, ngunit bago pa man ito mahawakan ng matanda, ay bahagyang itinigil ni Maya ang kanyang kamay. "Naalala niyo po ba noong hiningan ko kayo ng tubig dahil sa tindi ng hilab ng tiyan ko? Ang sabi niyo noon, uminom ka sa gripo, huwag mong ubusin ang tubig sa ref dahil para lang yon sa mga taong may ambag sa bahay na ito." Ang mukha ni Carmen ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa puti patungong pula sa tindi ng kahihiyan. Ang mga taong nakikinig sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang imahe ng mabait na biyenan na sinusubukan niyang buuin ay unti-unting gumuho sa harap ng katotohanan. "Maya, nagbibiro lang ako noon. Alam mo namang matandain ka masyado." Ang utal na sagot ni Carmen habang pilit na tumatawa ng pilit. "Hindi po ako matandain, Mama Carmen. Ang tawag po dito ay alaala ng isang inang hinding-hindi makakalimot sa mga taong ninais na mawala ang kanyang anak." Ang sagot ni Maya. Ibinuhos niya ang tubig sa isang malapit na paso ng halaman, isang simbolo ng pagtatapon sa lahat ng plastik na emosyon ng kanyang biyenan. "Gusto niyo po ang apo niyo? O mas gusto niyo ang perang akala niyo ay makukuha niyo sa akin?" Huminga ng malalim si Carmen. Ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw nang makita niyang hindi siya epektibo sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. "Kahit anong yaman mo ngayon, Maya, daloy pa rin ang dugo ni Marcos ang nasa loob ng batang iyan. May karapatan kami sa apo ko. Hindi mo kami mapipigilan na kunin ang dapat ay sa amin." Ang baoto sa loob ng ballroom ay tila muling nabuhay. Si Marcos, na kanina ay nakaluhod, ay tumayo na rin at lumapit sa tabi ng kanyang ina. Tila nakahanap ng bagong kakampi sa kanyang kasamaan. "Hayaan niyo siyang mamatay. Karma yan ng mga taong mapagmataas at walang utang na loob." Ang malupit na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan, tila isang sumpa na nagnanais na tuluyan ng lamunin ng dilim ang buhay ni Maya. Habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa pagtawag ng saklolo, ang sariling biyenan at asawa ni Maya ay nakatayo lamang sa isang tabi. Pinagmamasdan ang kanyang paghihirap nang may mga matang puno ng kislap ng kasakiman. Para sa kanila, ang bawat pagdaing ni Maya ay isang pagkakataon na makuha muli ang yaman na sa tingin nila ay ninakaw sa kanila. Naramdaman ni Maya ang matinding paghilab ng kanyang sinapupunan, isang sakit na tila binibiyak ang kanyang katawan sa dalawa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang matalas na kirot na nagpapadilim sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman niya ang matitipunong bisig ni Gabriel na bumuhat sa kanya.
Ang init ng katawan ng abogado ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang malay habang ang mundo sa kanyang paligid ay nagsisimulang maglaho. Ang bawat segundo sa loob ng ambulansya ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang tunog ng sirena ay tila isang malungkot na awit na nagpapaalala kay Maya sa gabi nang pumanaw ang kanyang ama. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Mang Roberto. Ang mga mata nito na puno ng pag-asa habang binibigay sa kanya ang gamot na naging sanhi ng huling hininga nito. Tay, huwag niyo po kaming pababayaan. Ang piping dasal ni Maya habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng Baron ni Gabriel. Sa loob ng delivery room, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng mga bombilya ay naging saksi sa pinakamalaking laban sa buhay ni Maya. Ang bawat pag-ire, ang bawat patak ng pawis, ay tila isang alay para sa batang hindi pa man na isinisilang ay marami na ang nagnanais na saktan. Sa bawat sandali ng panghihina, naririnig ni Maya ang bulong ng kanyang ama sa kanyang gunita na nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa wagas na pagmamahal ng isang magulang. Matapos ang tila walang katapusang oras ng paghihirap, isang bagong himig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang malakas at malinaw na tinig ng isang sanggol na nagsisimulang huminga sa mundong ito ay nagpabuhos ng luha sa mga mata ni Maya. Isang lalaki, isang maliit na Roberto Jr. na may mga matang tila nagnanakaw ng liwanag mula sa mga bituin. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi ni na Marcos at Carmen ay tila naging maliliit na alikabok na tinangay ng hangin. Sa unang pagkakataon na inilagay ang sanggol sa dibdib ni Maya, naramdaman niya ang maliit na daliri nito na humawak sa kanyang hintuturo. Ang mahigpit na kapit na yon ay tila isang pangako na kahit anong unos ang dumating, silang dalawa ay magkasamang tatayo. Ang init ng balat ng sanggol ay naging lunas sa lahat ng sugat sa puso ni Maya. Nabalik lamang ang diwa ni Maya nang mapansin niyang pumasok si Gabriel sa kanyang silid, ilang oras matapos ang panganganak. Ngunit sa halip ng ngiti ng pagbati, ang mukha ng abogado ay balot ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Maya, kailangan mong maging matatag, ang mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Nakalusot ang mga tauhan ni Marcos sa penthouse mo. Ninakaw nila ang kalawanging lata at ang lahat ng mga orihinal na dokumento ng iyong ama. At hindi lang yon, nakita ang isang surveillance footage na nagpapakita kay Olivia na may kausap na isang tao mula sa loob ng ospital na ito. Ang kagalakan sa puso ni Maya ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Tumingin siya sa kanyang sanggol na mahimbing na natutulog, hindi alam ang panganib na naghihintay sa labas ng pintuan. Huwag mong susubukang saktan ng anak ko, kundi sa impyerno ang tuloy mo. Ang boses ni Maya ay hindi na boses ng isang babaeng katatapos lang manganak. Ito ay boses ng isang sugatang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Sa gitna ng kadiliman, kahit na kumikirot ang kanyang mga tahi at nanghihina ang kanyang katawan, nagawa ni Maya na abutin ang isang baso ng mainit na tubig sa tabi ng kanyang higaan at buong lakas na isinaboy ito sa direksyon ng anino. Ang pagdaing ng impostor na nurse ay sinundan ng mabilis na pagkilos ni Gabriel. Sa loob ng ilang segundo, narinig ang pagbagsak ng mabigat na katawan sa sahig at ang tunog ng pakikipagbuno. Nang muling bumukas ang mga ilaw, nakadapa na ang babae habang nakapilipit ang mga kamay nito sa likod ni Gabriel. Isang matalim na scalpel ang nakalapag sa sahig, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kuna ng sanggol. Dalhin niyo siya sa labas. Siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas hanggang sa dumating ang mga pulis. Ang utos ni Gabriel sa mga security, nakakarating pa lamang. Nanginginig na niyakap ni Maya ang kanyang anak.
Ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya na ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, masayang nagbubukas ng champagne sina Marcos at Olivia. Sa ibabaw ng kanilang mesa ay ang kalawanging lata ni Mang Roberto. Ang bawat dokumentong nakuha nila ay tila mga gintong tiket patungo sa buhay na kanilang pinapangarap. Sa wakas, Marcos, sa atin na ang lahat ng yaman ng mga Villa Luna. Isang pirma ko lang, malilipat na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. At ikaw ang magiging hari ng tabi ko, ang sabi ni Olivia habang hinahaplos ang mga dokumento ng may kasakiman. Ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian lamang. Habang binabasa ni Marcos ang mga papeles, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang napalitan ng panginginig. Olivia, ang mga ito, hindi ito ang mga orihinal na titulo. Ang mga ito ay kopya lamang na may nakasulat na void sa bawat sulok. Isang bitag ito, isang malakas na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay biglang nagbitak-bitak dahil sa kawalan ng pera. Sinisi ni Olivia si Marcos sa pagiging tanga habang si Marcos ay nanggagalaiti sa galit dahil sa pagtataksil ni Olivia na balak palang itakas ang lahat ng pera ng mag-isa. Ang kanilang pagsasama na binuo sa kasinungalingan ay nagsimulang gumuho tila isang bahay na gawa sa baraha. Sa loob ng ospital, habang payapang natutulog ang sanggol, kinuha ni Maya ang panyo ng kanyang ama at marahang ipinunas ito sa noo ng bata. Sa bawat haplos, tila nararamdaman niya ang basbas ni Mang Roberto. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng isang inang alam na ang tunay na yaman ay hindi nasa loob ng isang lata, kundi nasa bisig niya. Kinabukasan, isang pampublikong pahayag ang inilabas ni Maya sa pamamagitan ng social media at mga news channel. Ipinakita niya ang ebidensya ng pagtatangka sa buhay ng kanyang anak at ang pagnanakaw ni Marcos sa kanyang mga gamit. Ang imahe ni Olivia bilang isang it girl at respetadong negosyante ay tuluyang nadumihan. Ang mga sponsor nito ay isa-isang bumitiw at ang kanyang pamilya ay itinakwil siya upang iligtas ang sariling pangalan. Hinarap ni Maya si Olivia sa harap ng maraming reporter habang inilalabas ito ng mga pulis mula sa kanyang bahay. Wala na ang mamahaling alahas ni Olivia, tanging ang mga posas na lamang ang kumikinang sa kanyang mga kamay. Salamat sa pagbisita sa ospital, Olivia. Pero sa susunod, siguraduhin mong hindi ka na muling lalapit sa anak ko. Dahil sa bawat hakbang mo, asahan mong may isang pader na haharang sa'yo. Ang malamig na sabi ni Maya habang nakatayo ng may dangal sa harap ng lahat. Akin ang batang iyan, Maya. Hindi mo siya pwedeng itago sa akin dahil ako ang ama. Akin ang dugong nananalaytay sa mga ugat niya. Ang boses ni Marcos ay parang isang baliw na humihiyaw sa gitna ng kadiliman ng gabi. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Napalitan na ito ng nanlilisik na pula ng galit at desperasyon. Nakatayo siya sa tapat ng sasakyan ni Maya sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng ospital habang hawak ang isang matulis na bakal na kinuha niya sa kung saan. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong grasa. Marumi ang damit, magulo ang buhok at amoy alak. Nagyelo si Maya sa kanyang kinatatayuan. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang kanyang sanggol na si Roberto Jr. na tila sinusubukang itago ang maliit na katawan nito mula sa masamang tingin ni Marcos. Sa likod niya, mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay alerto sa bawat galaw ni Marcos. Umalis ka na, Marcos. Wala ka nang makukuha rito, kundi ang sarili mong kapahamakan. Ang babala ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang panganib. Isang nakatutulig na tawa ang pinakawalan ni Marcos. Kapahamakan! Wala na akong pakialam sa kapahamakan. Kinuha niyo ang lahat sa akin.
Ang pera ko, ang trabaho ko, ang dangal ko, lahat. Ngayon, kukunin ko rin ang kaisa-isang bagay na magbibigay sa akin ng kapangyarihan laban sa inyo. Ibigay mo sa akin ang bata, Maya, o sisiguraduhin kong wala tayong matitirang buhay ngayong gabi. Ang bawat hakbang ni Marcos palapit ay tila isang mabigat na pintig sa dibdib ni Maya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likod. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling ang isang tao ay wala nang mawawala. Kaya handa na itong manira ng iba. Biglang sumugod si Marcos. Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan niyang hablutin ang sanggol mula sa bisig ni Maya. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Maya. Isang sigaw ng isang inang handang ibuwis ang buhay. Hindi siya umatras. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Ang matulis na bakal ni Marcos ay tumama sa balikat ni Maya, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang anak. Hindi mo siya makukuha. Ang hiyaw ni Maya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng determinasyon. Hinding-hindi mo na muling madadapuan ng marumi mong kamay ang anak ko. Sa gitna ng pakikipagbuno, nagawa ni Gabriel na patumbahin si Marcos sa sahig. Ang tunog ng pagkakauntog ng katawan ni Marcos sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ang kanyang pagdaing sa sakit. Ngunit bago pa man makatawag ng tulong si Gabriel, mabilis na nakatayo si Marcos at naglabas ng isang maliit na baril mula sa kanyang likuran. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Maya. Nakatutok ang baril sa kanya at pagkatapos ay dahan-dahang itinuon ni Marcos ang dulo nito sa maliit na sanggol na nagsisimulang umiyak sa takot. Ang bawat segundo ng katahimikan, matapos ang putok ng baril ay tila isang kawalang hanggan. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malamig na hangin ng parking lot at ang tanging naririnig ni Maya ay ang mabilis at gulantang na paghinga ng kanyang sariling dibdib. Naramdaman niya ang init ng likidong dumadaloy sa kanyang balikat. Isang malagkit at pulang paalala ng hapdi na dulot ng bala na bahagyang dumaan sa kanyang laman. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang unang naisip ay ang sanggol sa kanyang bisig. Nang marinig niya ang malakas at masiglang iyak ni Roberto Jr., doon lamang nagawang huminga ng malalim ni Maya. Ligtas ang kanyang anak. Ang bala ay hindi tumama sa bata. Sa halip, ito ay tumama sa pader matapos dumaan sa balikat ni Maya nang hilahin siya ni Gabriel palayo sa panganib. "Huwag kang galaw, Marcos. Ibaba mo ang sandata." Ang sigaw ng mga pulis na mabilis na nakapaligid sa lugar. Ang mga ilaw ng kanilang sasakyan ay nagmistulang mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kabanata ng buhay ni Maya. Bumagsak si Marcos sa kanyang mga tuhod. Ang baril ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Wala na ang dating hambog na Marcos Lopez. Ang nakaluhod sa semento ay isang lalaking durog, talunan, at tuluyan ng iniwan ng katinuan. Habang pinipisahan ang kanyang mga kamay ng mga posas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Maya, hindi na ng galit, kundi ng isang malalim at madilim na kawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, matapos gamutin ang kanyang sugat, pinili ni Maya na gawin ang huling hakbang patungo sa kanyang ganap na pagpapalaya. Sa loob ng madilim at mabahong selda ng presinto, nakaupo si Marcos sa isang sulok. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay tila mga bintana ng isang abandonadong bahay. Wala siyang pera para sa piyansa, at kahit ang kanyang sariling ina na si Doña Carmen ay tinalikuran na siya upang iligtas ang sarili nitong balat mula sa mga kaso ng pakikipagsabwatan. Dahan-dahang lumapit si Maya sa rehas. Ang bawat hakbang niya ay may dalang tunog ng sapatos na sumasalamin sa kanyang bagong nahanap na dangal. Nang makita siya ni Marcos, sinubukan nitong tumayo at lumapit. Ang mga kamay ay nakakapit sa malamig na bakal. "Maya, Maya, ilabas mo ako rito. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magsasama tayo ulit
Bubuuin natin ang pamilya natin. Ang pagsamo ni Marcus, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na umaawit ng kasinungalingan. Tinitigan siya ni Maya ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa na lamang para sa isang taong ipinagpalit ang lahat para sa mga bagay na hindi naman nagtatagal. Kinuha ni Maya ang kanyang lumang singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na gawa sa murang pilak na ibinigay ni Marcus noong wala pa silang anuman. Ang pamilyang sinasabi mo, Marcus, ay matagal mo nang pinatay noong gabing mas pinili mong iwan ako sa putikan habang naghihingalo ang aking ama. Ang singsing na ito ang huling taling nag-uugnay sa atin. Ang mahinahong sabi ni Maya. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa labas ng selda, sa sahig na semento. Salamat, Marcus. Dahil sa isang hayop na tulad mo, natutunan kong maging tao. Natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gintong hawak mo, kundi sa dangal na ititira mo para sa sarili mo. Ang huling binitawang salita ni Maya. Tinalikuran ni Maya ang rehas. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naririnig niya ang desperadong pagtawag ni Marcus sa kanyang pangalan na sinundan ng tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Maya. Ang hangin sa labas ay sariwa at ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang tatay Roberto. Bago sumakay sa sasakyan, kinuha ni Maya ang isang maliit na panyo at pinunasan ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Hindi lahat ng basura ay nananatiling dumi sa lansangan. Kung minsan, ang pinakainaaping putik ang siyang nagiging matibay na pundasyon ng isang bagong tahanan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Maya habang dahan-dahang bumabagtas ang kanyang sasakyan sa pamilyar na kalsada patungo sa San Roque. Ngunit hindi na ito ang San Roque na kanyang iniwan, ang lugar na puno ng baha, dumi, at kawalan ng pag-asa. Sa halip na mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero, bumungad sa kanya ang mga hanay ng malilinis at makukulay na bahay na may matitibay na bubong. Ang mga eskinita na dati ay maputik, ay sementado na ngayon, at ang halimuyak ng mga namumulaklak na halaman sa bawat tapat ng bahay ay humahalimuyak sa hangin. Bumaba si Maya mula sa kanyang sasakyan, suot ang isang simpleng puting blusa at maong. Habang mahigpit na karga ang kanyang anak na si Roberto Jr. Sa kanyang paghakbang, hindi siya sinalubong ng pangungutya, kundi ng mga ngiti at luha ng kagalakan mula sa mga taong naging saksi sa kanyang paghihirap. Maya, ang aming anghel, ang sigaw ni Aling Rosa habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang matanda ay tila mas bata tignan ngayon. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Niyakap niya si Maya ng mahigpit, isang yakap na puno ng utang na loob at tunay na pagmamahal. Salamat anak. Dahil sa'yo, hindi na kami natatakot kapag umuulan. Dahil sa'yo, mayroon na kaming matatawag na sariling tahanan. Ngumiti si Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Wala po yun, Aling Rosa. Kayo ang tumulong sa akin noong wala akong kahit ano. Ang mga baryang ibinigay ninyo para sa burol ni tatay ay mas mahalaga pa sa lahat ng bilyong minana ko. Ito ay pasasalamat ko lamang sa inyong kabutihan. Naglakad sila patungo sa gitna ng komunidad kung saan itinayo ang isang maliit ngunit magandang parke. Sa gitna nito ay may isang estatwa ng isang lalaking may hawak na martilyo at supot ng gamot, isang pagkilala kay Mang Roberto. Ang parkeng iyon ay hindi lamang pasyalan, kundi isang simbolo ng sakripisyo ng isang ama para sa kanyang anak. Golden moment. Naupo si Maya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ang paboritong puno ng kanyang ama. Doon, pinanood niya ang mga bata na nagtatakbuhan at nagtatawanan sa playground. Wala siyang naririnig na sigawan ng gulo,
kundi ang purong kaligayahan ng mga batang may kinabukasan na ngayon. Kinuha niya ang isang maliit na biskit mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa isang batang lalaki na dumaan sa harap niya. Sa simpleng kilos na yon, naalala niya ang kanyang sarili noong maliit pa siya at ang bawat haplos ng kanyang ama sa kanyang ulo. Doon niya naramdaman na sa wakas, ang San Roque ay hindi na isang lugar ng sumpa, kundi isang paraiso ng pag-asa. Lumapit si Gabriel sa kanya. May dalang isang asul na envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may mahalagang mensahe na hindi pwedeng maghintay. Maya natapos na ang distribusyon ng mga titulo ng lupa sa mga kapitbahay. Lahat sila ay legal na may-ari na ng kanilang tinitirhan. Pero may isang liham na dumating mula sa isang law firm sa Europa. Ito ay may tatak ng pamilyang Montenegro. Kumunot ang noo ni Maya. Ang pangalang Montenegro ay tila nagbigay ng kakaibang panginginig sa kanyang kalamnan, katulad ng naramdaman niya sa presinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa aking pinakamamahal na apo, Maya, ang panimula ng sulat. Ang iyong ama, na si Roberto, ay hindi lamang isang Villaluna. Ang Villaluna ay pangalan ng iyong ina. Ang iyong ama ay ang nawawalang prinsipe ng pamilyang Montenegro, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya ng pagmimina sa buong mundo. Itinago kanya dahil sa isang madilim na lihim na maaring pumatay sa iyo. Ngayong alam na ng mundo ang iyong pagkatao, kailangan mong maghanda. Hindi mo kailangang maging isang reyna sa isang palasyong puno ng tinik kung ikaw na ang reyna ng puso ng mga taong pinili mong mahalin. Ang tinig ng matandang lalaki na nakilala bilang si Don Alfonso Montenegro ay tila isang dumadagundong na kulog na may kasamang himig ng pagsisisi. Nakatayo siya sa gitna ng sementadong kalsada ng bagong San Roque. Ang kanyang gintong tungkod ay nakabaon sa lupa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Maya, ang mukhang labis na nagpapaalala sa kanyang suwail, ngunit pinakamamahal na anak na si Roberto. Sa likod ni Don Alfonso, ang mga armadong bodyguard ay tila mga estatwa, ngunit sa harap niya, si Maya ay hindi natinag. Mahigpit niyang yakap ang kanyang anak, habang si Gabriel ay nananatiling nasa kanyang tabi, handang ipagtanggol siya sa anumang banta. Ang kaibahan ng marangyang helicopter at ang payak na kapaligiran ng San Roque ay tila isang malinaw na guhit sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Bakit ngayon lang, Don Alfonso? Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang babaeng marami ng pinagdaanan. Bakit hinayaan niyo kaming magdusa sa hirap habang kayo ay nagpapakasa sa yaman? Bakit kailangang maging karpintero ng aking ama kung siya ay isang Montenegro? Huminga ng malalim ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang paglambot ng mga mata nito. Ang iyong ama ay tumakas hindi dahil sa takot sa hirap, kundi dahil sa takot sa kasakiman ng aming pamilya. Itinago kanya dahil ang titulong Montenegro ay may kasamang sumpa. Ang bawat tagapagmana ay nagiging target ng mga taong nais kumuha ng kapangyarihan. Pinili niyang maging mahirap upang manatili kang malinis at ligtas. At ngayon, nakikita ko na tama siya. Ang katarungang ipinaglaban mo ay hindi bunga ng iyong apelyido, kundi ng iyong sariling paninindigan. Inilahad ni Don Alfonso ang kanyang kamay, isang paanyaya na lisanin ang San Roque at tanggapin ang korona ng mga Montenegro sa Europa. Ngunit tumingin si Maya sa paligid, sa mga batang naglalaro, kay Aling Rosa na nakatanaw mula sa malayo, at kay Gabriel na ang mga mata ay puno ng tapat na pag-ibig. Salamat, Don Alfonso, ang mahinahong sagot ni Maya. Ngunit ang aking kaharian ay nandito na. Hindi ko kailangan ng isang palasyo sa ibang bansa para patunayan ang aking halaga. Ang yaman ng mga Villaluna at Montenegro ay gagamitin ko para sa mga taong tulad ko noon, mga taong binaliwala ng mundo ngunit may gintong puso. Golden moment! Lumapit si Don Alfonso sa sanggol na si Roberto Jr.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang sanggol ay hindi umiyak. Sa halip ngumiti ito at hinawakan ang daliri ng kanyang lolo sa tuhod. Sa sandaling iyon, ang matigas na puso ng matandang Montenegro ay tila natunaw. Isang maliit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang pagkilala na ang legacy ni Roberto ay nagpapatuloy sa pinakamagandang paraan. Lumingon si Maya kay Gabriel. Ang abogado ay lumapit at hinawakan ang kanyang libreng kamay. Walang mga salitang kailangan. Ang kanilang mga tingin ay sapat na para sabihing tapos na ang panahon ng pagtatago at pagdurusa. Handa ka na bang buksan ang huling lihim ng iyong ama, Maya? Ang tanong ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na susi na nahanap niya sa loob ng kalawanging lata. Isang susi na hindi para sa isang vault, kundi para sa isang maliit na music box na iniwan ni Mang Roberto. Nang buksan ni Maya ang music box, isang malambot na himig ng uyayi ang umalinggaw-ngaw. Sa loob nito ay may isang huling mensahe. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng pait at iniiwan ang mga batong naging matibay na tuntungan ni Maya. Ang San Roque ngayon ay hindi na lamang isang pangalan sa mapa ng kahirapan. Ito ay isa ng maunlad na komunidad na tinitingala ng marami. Ang dating maputik na eskinita ay napalitan ng Roberto Villaluna Integrated School, kung saan ang mga anak ng mga labandera at tricycle driver ay nag-aaral ng libre. Bitbit ang mga pangarap na dati ay itinuturing nilang imposible. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng kanyang opisina sa San Roque Foundation. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang kanyang suot na puting lino ay sumasabay sa ihip ng hangin at sa kanyang muka ay mababakas ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang diamante sa mundo. Wala na ang mga bakas ng takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng ningning ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga. Naramdaman ni Maya ang mga maliliit na braso na yumayakap sa kanyang binti. Si Roberto Jr., na ngayon ay 5 taong gulang na, ay tumingala sa kanya ng may mga matang tila nagnanakaw ng liwanag mula sa langit. Ang bata ay ang buhay na imahe ng kanyang tatay, Roberto. Matalino, mapagkumbaba, at may busilak na puso. "Mommy, look! I drew Lolo Roberto's spark," ang masayang sabi ng bata, habang ipinapakita ang isang makulay na guhit. Ngumiti si Maya at hinalikan ang noo ng kanyang anak. "Napakaganda, anak. Tiyak na natutuwa ang lolo mo dahil pinapahalagahan mo ang kanyang iniwan." Nabalik ang diwa ni Maya nang lumapit si Gabriel sa kanyang tabi. Ang abogado, na ngayon ay katuwang na niya sa lahat ng aspeto ng buhay, ay marahang humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang relasyon ay hindi binuo sa mabilis na silakbo ng damdamin, kundi sa mga taon ng pagtitiwala, pagprotekta, at dahan-dahang paghilom ng mga sugat. Sa bawat haplos ni Gabriel, nararamdaman ni Maya na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Sa loob ng 5 taong iyon, marami na ang nagbago. Si Marcos ay nananatiling nasa loob ng piitan. Unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang ang anak na binaliwala niya ay hinding-hindi na niya mayayakap. Si Olivia naman, na dating reyna ng karangyaan, ay naging isang anino na lamang sa loob ng kulungan, nawalan ng katinuan dahil sa tindi ng kahihiyan at kawalan ng pera. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang rehas. Nagpunta si Maya sa puntod ng kanyang ama bago lumubog ang araw. Inilapag niya ang isang maliit na lata ng biskwit sa ibabaw ng marmol. Hindi na kalawanging lata, kundi isang bagong lata na puno ng mga litrato ng kanyang masayang pamilya. "Tay, patawad na po ang lahat," ang bulong ni Maya sa hangin. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya, ang sagot ni Maya ay hindi ang pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang magdala ng puot.
Pinatawad niya ang nakaraan dahil iyon ang tanging paraan para maging malaya ang kanyang kasalukuyan. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil nakuha niya ang katarungan, kundi dahil pinili niyang mamuhay ng may pag-ibig sa kabila ng lahat. Ang aral na iniwan ni Maya sa mga kababaihan ng San Roque ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa apelyidong dala mo. Ang tunay na bilyonaryo ay ang taong marunong tumayo matapos madapa, marunong magmahal matapos masugatan, at marunong maglingkod sa iba sa kabila ng sariling kakulangan. Habang naglalakad palayo si Maya, kasama si Gabriel at si Roberto Jr., ang himig ng music box ng kanyang ama ay tila naririnig niya sa bawat tawa ng mga tao sa San Roque. Ang madilim na gabi ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng isang maningning na bukas. Si Maya Villaluna, ang dating basahan ng San Roque, ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling tadhana, hindi dahil sa ginto ng mga Montenegro, kundi dahil sa ginto ng kanyang sariling kaluluwa.